Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay at Iska, gusto ko lang sanang makahingi ng advice. Meron po akong boyfriend at magfo 4 years na po kami this year. Kaya nga lang, nitong nakaraang taon, nagkaroon ng problema. Kasi meron siyang inuutangan o meron siyang inutangan ng pera through online. Nalaman ko lang about that nung pumunta ako sa kanila nung December 25. Paskong Pasko pa nun. Ang sabi, may tumawag daw sa kanila at meron daw utang yung boyfriend ko. So kinagabihan, kinausap ko siya. Ang sabi niya, may nagte-text sa kanya at kapag hindi daw nabayaran, talagang lumalaki at lumulobo yung interes. Dahil nga boyfriend ko siya, tinulungan ko siya. Meron po akong pera noon na dapat ibibili ko ng cellphone ko. Kalahati ng naipon ko, binigay ko sa kanya. Di ayun, akala ko tapos na yun. Yun pala, pagdating ng bagong taon, nag-umpisa na naman siyang mangutang. Umutang ulit ang boyfriend ko. Nalaman ko na lang kasi may nagte-text na rin sa akin. At nilagay niya rin ako as contact person doon sa inutangan niya. Meron pong nagte-text sa akin, tinithreaten po siya, at pati po ako damay sa problema. And then ako naman, dahil may kalahati pa ako nung pera na inipon ko, di ko nagalaw nung December dahil sa kanya, binigay ko ulit yon sa boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, last na yan ha. Kasi wala na akong ibibigay sa'yo. At kapag nagkatrabaho ka na, sana iabot mo na lang sa akin. Eto na nga. Dumating na tong taon na to at nagkaroon na po ng trabaho ang boyfriend ko. Ang problema, mukhang wala yata siyang balak na bayaran ako sa inutang niya. Oo, mahal na mahal ko siya. Yun nga lang kasi, pera yun. Ibibili ko sana po yun ng cellphone at matagal ko na yung pinag-ipunan. Please, advice naman po. Paano ko sasabihin sa kanya na kailangan ko rin ng pera? Alam niya po na meron din akong trabaho. Kailangan ko pong makabili ng cellphone na bago kasi itong cellphone ko, kailangan ko nang ipasa sa kapatid ko para siya naman ang may magamit para sa pag-aaral niya. Maraming salamat po. Sana po matulungan ninyo ako. Ako nga po pala si Trish at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hay nako, Trish! Hay
nako Mare, sa isang relasyon talaga, mahirap pag-awayan ang pera. True. At ako talaga personally, ayoko pinag-aawayan ng pera, lalo-lalo na magkaka-jowa at magkakaasawa ko. Kasi ang pera, Mare, bagay lang siya na kaya mong palitan, kaya mong kitain. Pero kasi yung tiwala na binigay mo doon sa partner mo na babalik niya sa'yo yun, yun yung nasira sa inyong dalawa. True. Diba? Mahirap din, Mari, yung tumatanda kayong dalawa, as time goes by, gusto niyo magplano para sa isa't isa, sa future niyong dalawa. Pero ang mahirap kasi dito, Mare, walang financial knowledge yung jowa niya. Pagkatapos magbayad ng utang, nangutang ulit. Yun nga. Diba? Ito yung problema talaga sa atin eh. Common problem to sa mga Pinoy, Mare. Yung maraming pinagkakautangan, tapos ipababayad doon sa utang ay galing din sa utang. Galing! Diba? Ang galing po natin dyan. Alam mo, yung pinapaikot lang natin. Yung utang. Pero kasi, alam mo girl, sa letter sender natin, alam kong mahal mo yung boyfriend mo. At alam kong mahal ka rin niya. Pero kailangan mo siyang turuan pagdating sa pera talaga. Diba? Kailangan mo siyang lecturean talaga sa ganitong pagkakataon. Kasi Mare, mahirap din pigain yan. Hindi niya mapipigay yung jowa niya hanggat walang pambayad at hanggat ayaw magbayad. Oo, totoo yan. Diba? Kayong dalawa lang magkakasiraan dyan. True. Kaya kailangan dyan pag-usapan nyo, upuan yung dalawa. O sige, ganitong gawin natin. Installment mo ko. Buwan-buwan, no? Ano ba Diba? naman yung bilya? Kahit bigyan mo siya ng 2,000, 2,000 Oo, buwan-buwan. Mare. Diba? Matatapos yung jowa mo sa'yo kapag hinulugan ka niya. Diba? Kesa naman yung relationship nyong dalawa yung masira, yung True. relasyon nyong dalawa yung mawala, at least, diba, mabayaran ka niya. True. Kasi alam naman natin yung pera yung pinagkakakitaan yan, kikitain natin yan. Yung mga ganitong problema, kayang solusyonan pa. Diba? Well, ako, ang 2 cents ko dito, Mare, gusto ko malaman, saan kaya niya dinala yung pera? Ayun nga. Kasi baka mamaya, parang magpapas sa akin yung reason na siguro meron siyang naging emergency, kaya niya inutang, may pinagamot, ganyan, o di kaya naman may binayaran na bill na sobrang lumobo na, ganyan. Oo. So kung necessity yung pinaglaanan mo ng pera, malamang lulusot pa yun sa akin. Pwede. 'Di ba? Kasi let's face it kasi, hindi lahat ng tao, Mare, ganun kadaling humanap ng pera. Oo, hindi lahat ng tao kayang gumawa agad ng pera. Oo, at hindi lahat ng tao may emergency fund. Oo. Diba? Kaya alam mo yun, nangungutang sila sa ibang tao, ganyan. At talaga may mga taong antagal bago makabayad kasi pinang-survive nila yung mga inutang nila. Correct. So ako, para sa akin, naniniwala ko na yun nga, possible siya na rason para sa akin, valid siya na rason para sa akin kung may emergency. Pero kung Oo. luho lang yung pinagdalhan Ay, ng pera, cannot be. Sa unang pagkakataon na umutang sa'yo yung jowa mo or tinulungan mo yung jowa mo, okay lang sa akin Oo. Pero yung pumangalawa pa, tapos parang wala siyang care na magbayad sa'yo, parang hindi yata okay sa akin yun. Oo. Kasi lalong-lalo na ikaw yung babae dun sa relasyon, tapos siya yung lalaki, dapat siya yung magdadala nung relasyon ninyong dalawa eh. Correct. Para sa akin lang to Oo, kasi nga di ba Mari, ang mga lalaki, ang norm sa atin, sila dapat yung provider. Oo. Di ba? Pero sa ating letter sender, pangalan ulit niya Mari. Trish. Si Trish, ayan, Trish, kung nakikinig ka man ngayon, yung mga problema, kayang solusyonan yan, kayang ayusin yan. Ngayon, pag-isipan mo, kapag hindi pa nagbago yung jowa mo at marami pa rin siyang problema pagdating sa pera, isipin mo yung future mo. In the next 5 years, in the next 10 years, gusto mo bang makasama yung lalaking hinahabol ng mga lending company? True. Di ba, gusto ba yung lalaking hinahabol ng collecting agency? Ako, tingnan mo yung character ng jowa Diba? mo. Kung paano niya ginagamit yung pera, kung paano, anong attitude niya, personality niya, tapos bakit siya nagre-resort sa pangungutang. At di lang yun, Mari. Kasi, Mari, hindi naman masama na mangutang talaga, lalong-lalo na kung jowa mo yung pauutangin mo. Pero kasi, kailangan mong i-weigh in para saan ang pangungutang na yan? Wala na bang ibang way? Kailangan ba talaga mangutang ka? O baka naman tinatamad ka lang magtrabaho? Oo, correct. Baka naman hindi ka lang gumagawa talaga ng paraan para kumita ng pera at ang lagi mong iniisip, uutang na lang ako. Yung, easy way para magkaroon ng pera. Correct. At Trish, tinan mo rin yung lifestyle ng jowa mo. Kasi may mga tao talaga nangungutang para, alam mo yun, medyo makaangat-angat sa buhay. To impress. To impress, yes, Mari. Yung mga social Para climber. magyabang. Diba? Mahirap kasi nga makisama sa taong ganyan eh. True. Kasi puro yabang lang yung nasa isip niya eh. True. Tapos, ang mangyayari dyan, domino effect. Kasi Mari, syempre gusto niya maging maganda or gwapo siya sa paningin ng ibang tao. True. Ang maapektuhan na niyan yung relasyon nyong dalawa. Kasi kahit hindi niya kaya, ipagpipilitan niya. Diba? Tapos ang magiging
cost nito. Ikaw, tingnan mo, nakalagay ka ngayon co-maker sa loan na kinuha niya. Oo. Ikaw na yung tinatawagan ngayon ng lending company. Pero hello bawal po mag-threaten ng buhay yung mga lending company na small Correct. time. Hindi tama na nang nananakot kayo at nagte-threaten kayo ng buhay ng mga pinautang ninyo. Oo. Bawal, re-report namin kayo. Naku, kilala akong Ay, ganyan. nakakaloka. Oo, may mga nabasa na rin akong ganyan. But anywho, ano bang dapat gawin ni Trish? Ako naniniwala ako na kausapin mo yung jowa mo. Oo. Again, wala namang walang problema na hindi kayang solusyonan ng pag-uusap. First Tama yan. base, mag-usap Oo. kayong dalawa. At saka, direct to the point mo na. Oo. Kasi hindi ka mayaman, te. Correct. Diba? Hindi po pwedeng, diba? Hindi balik kung, huy, ayoko na lang mag-talk. Diba? Hindi ka naman mayaman at Oo. alam ng boyfriend mo kung ano yung lifestyle mo, kung paano ka nabubuhay, diba? Kung paycheck to paycheck lang or sweldo to sweldo lang. Alam mo yun, you're making ends meet lang, diba? So, kailangan mong maging honest sa kanya na bukas makalawa kapag hindi mo pa ako binayaran, baka wala na akong wala na akong pangkain, wala na akong Oo. pamasahe. May mga ganyan kasi na tao At masakit man intindihin talaga, talaga nagsusurvive lang sila sa araw-araw. Kaya malaking bagay, kapag pinautang kayo, bayaran nyo agad. Correct ka dyan, Mare. Alam mo yun, kasi hindi lang pera pinautang sa inyo kundi tiwala. Truth. 'Di ba? Oo. Hindi lang naman pera yung pinautang sa inyo, kundi yung taong yon, yung sarili niya, pinautang niya sa'yo. Kasi syempre, Mari, mahirap magtiwala sa isang tao na ibabalik kagad yung mga bagay na ganun True. Tayo naman bilang understanding tayo, kaya naman natin magbigay ng palugit. Pero syempre, lagyan mo ng interes. Negosyante. Ako, ang ginagawa ko dyan kapag may nangungutang sa akin, hindi kasi dito sinasabi ko, hindi ako mayaman. Pero kung yung perang ibibigay ko sa kanya, okay lang na mawala sa akin or okay lang Totoo itulong yan, ko, Mare. tinutulong ko na lang. Hindi na ako Oo. nag-expect ng anything pabalik. Kasi mas maganda yung tumutulong ka mula sa kaibuturan ng iyong puso. Alam mo, Mari, magandang advice yan sa mga pangga natin, ha? Oo. Kung mangungutang kayo or magpapautang Kung kayo magpapautang dyan, kung kayo. magpapautang kayo, ipautang nyo lang yung amount na kaya nyong mawala sa inyo. Totoo yan. Kasi, mangyayari dyan kasi na hindi maibabalik sa inyo yan. Mm-mm. Mangyayari dyan na mahihirapan ibalik sa inyo. Kaya Oo. dapat ang ipapahiram nyo lang yung kaya nyong mawala. Oo, kasi malay mo, 'di ba? Hindi na nga talaga sila makabayad. Di Correct. actually okay lang kahit hindi mo maibalik or tulong ko na lang 'yan sa At saka I make it clear kapag nagpapautang ako. Although hindi naman ako namimigay na nga lang ako. Hindi na ako Oo. nagpapautang kasi yung mga lumalapit naman sa akin pag bina-background check. Bina-background check. Nagsa-CI ka, Mare. Halimbawa kasi, hindi mo na ako kailangan puntahan pa. Binibigay ko na lang lalo na kasi yung iba alam ko na may sakit sila. Oo. As in talagang kailangan talaga nila ng pera. Hindi na yung para lumapit pa sila sa akin, kusang loob na lang. Oo. Uy, konti lang to pero makakatulong to. Parang ganun na lang ginagawa ko. Alam mo, Mare, naalala ko na naman, meron nga akong kaklase nung college, hindi kami close, lagi siya nangungutang sa akin. Oh, ganun. Maliliit na amount lang naman siya, mga 2,000, 3,000. Oo. Uy, Pero- malaki na yun ngayon Pero minsan kasi, Mare, delay siya magbayad. Oo. Siguro mga nakalimang beses siyang utang sa akin. Mm. Kasi mga sumunod, hindi ko na siya pinautang. Oo. Sabi ko kasi may negosyo siya, Mare. Sabi ko sa kanya, kung nagbe-business ka, tapos palagi kang nangungutang sa akin, ano pang sense ng business mo? Parang may mali ata sa takbo ng pera mo. Oo. Alam mo, Mare, binlock niya ako. Ayaw niya na nalilecturean. Ayaw niya na napagsasabihan siya. Kasi alam mo yun, Mare, hindi naman sa ayoko siyang pautangin ulit. Pero Oo. gusto ko siyang matuto na hindi tama yung flow ng pera mo, ng cash mo. Ako na May lang, mali sa ginagawa mo. ang natutunan ko na lang, Mare, sorry ha, alam ko naman yung gusto mo ay mangyari, makatulong Oo. sa kanya. Pero kasi, mas maganda yung tipong kung gusto mong tumulong, ibigay mo na lang, tapos wag ka na lang magsalita ng kahit ano. Kasi may mga sensitive talaga. Alam mo, Mare, kasi nakakainis siya. Ang dami pa niya sinasabi sa akin. Ayun. Diba? So, kung alam mo yun, kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Pero again, kung kaya mong ibigay na lang yung pera na yun, wag ka na lang maghintay ng anything pabalik. Make it clear na, ito, bigay ko na sa'yo to. Hindi na ako, parang sa isip mo na lang, hindi na ako umaasa na Oo. babayaran mo pa ako. Tapos, quiet ka na lang. Kasi, kung ilang beses na siya naulit, I'm sure pattern na yun, talagang di na siya magbabayad. At di lang yun, Mare, ha? Mm. Sa mga mangungutang dyan, ng mga pangga natin nakikinig ngayon, i-make sure nyo at linawin nyo kung utang ba yan o hingi. Yun nga, di ba? Di ba pwede ka naman manghingi? Pwede naman yun kasi yung hingi, Mare, and syempre, hindi na nag-e-expect yung nagbigay sa'yo na ibabalik yun. Oo. Pero kung utang yun, nag-e-expect siya na ibabalik mo, ibalik mo. Oo, lalo na kung tulong yung kailangan mo, 'di ba? The least that you Correct. want to hear from that person na hihingan mo ng tulong is yung makarinig ka kasi ng masasakit na salita. Feeling ko Oo. sobrang tiwala sa iyo nung kaibigan mo kaya ikaw yung nilapitan niya. Oh, Mare, pero nakakarinig Oo. rin kasi ako ng mga sinasabi niya tungkol sa akin.
Kaya nabwisit na ako sa kanya. Yun. Yun Trish, basta singilin mo lang siya, wala namang masama na maningil, 'di ba? Kasi pera mo naman 'yun na Oo. pinahiram mo sa kanya, wala namang masama doon. Pero kung talagang di kanya bayaran at kung ano-anong sabihin niya sa'yo, nasa sa'yo na yan kung itutuloy mo pa yung relasyon o hindi Oo. na. Minsan talaga may mga relasyon na natatapos sa mga ganyang bagay. Sa Pag ganyang pera. pag-aaway. Pag Totoo pera, yan. masama talaga. Ay, mga magkakapatid nga nag-aaway-away dahil sa pera eh. Oo, tsaka sa lupa. Magjowa pa kaya, 'di ba? So, yung mga ganyan talaga tayong effect sa buhay. Mag-usap lang kayo. Oo. At sa mga magkakarelasyon dyan i-make sure nyo na wag yung pagkaawayan ang pera. Mm-mm. Ang hirap masira ng dahil sa pera. Kumbaga, you can discuss about it pero do not fight over Oo, it. correct. Diba? Ang Totoo pangit yan. Ba't kayo nag-break? kasi wala siyang pera. kasi inuutangan niya. Pera't biyoy. Uy, may ganyan akong alam na kwento Yung tipong yung, anong tawag dito? Yung naghiwalay sila ng jowa niya, tapos kung anong binabadmouth siya ng babae, nasabi may utang pa daw yung lalaki na 10,000 sa kanya. Hoy, may Ganyan. kilala rin akong ganyan. May ganyan akong kilala. Wait lang, parehas ba tayo ng kilala? Hindi ko alam. Ay, baka hindi. Pero eto, kaibigan ko talaga. Ay, hindi tayo magkakilala. Pero yun nga, yung mga nireregalo niya sa kanya, ay nireregalo niya dun sa lalaki dati, gusto niya singilin. Kasi, Pwede naman. ang sabi niya kasi doon, utang daw yun. Kung utang, singilin. Oo, pero Diba? pag hindi naman, at kusang bigay mo yan sa kanya, huwag mo na It cannot singilin. be. Oo. Sa kanya na yun, binigay mo na eh. Abuloy mo na. Hindi mo siya. Aabuluyan ng wala sa oras. Anyways, 9:30 na po ng umaga. Siyempre naman, kasama kami ninyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At ang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Lindsay. Pangga, tayo pa rin ng number 106.7 Energy FM. Uy, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.